Hello sa inyo, Sir Neb. Ako po si Andrea ng Bulacan. May kwento po akong gusto ko rin sanang mapakinggan sa horror channel nyo dahil matagal na po akong nakikinig dito. Ang karanasan ko po ay hindi sa Bulacan nangyari, kundi sa pinuntahan naming lugar sa Samar kung saan kami nag-seminar ng mga kaopisina ko. May tinuluyan po kaming bahay doon na pag-aari ng boss namin. Malapit lang sa venue ng pagsiseminaran namin kaya komportable kami. Walking distance lang. Medyo hindi lang kami komportable sa lugar kasi bihira ang kabahayan at mapuno. Tipikal na probinsyang alam natin. Nung unang dating nga namin ng mga kasamahan ko doon, naglolokohan kami. Sabi ko sigurado akong may aswang sa lugar na yon at mga engkanto. Yung isa naman sa kasama ko nagsabi na sigurado rin siyang kapre at tikbalang ang meron doon sa dami ng naglalakihang mga puno. Kahit biruan lang namin yun, hindi ko maiwasan na hindi matakot. Lalo na nung gumabi na. Napakatahimik ng paligid. Wala naman kaming dalang speaker kaya hindi kami makapag-sounds man lang. Wala rin kasing masyadong gamit sa bahay na yon ng boss namin dahil wala naman daw nakatira doon. Yung anak niyang dating nakatira doon nasa Korea na. Tapos yung mga gamit doon ay binenta na. Okay naman yung bahay. Malinis dahil may caretaker na nagpupunta doon at naglilinis mga twice a week daw. 7 kami at 2 kwarto ang ginamit namin. Isa sa 3 lalaki na kasama namin at yung isa sa aming 4 na mga babae. Sa aming 7 ako lang yata yung namamahay. Hindi ako makatulog. 1,000 tupa na yata yung nabilang ko sa isip pero mulat na mulat pa rin yung diwa ko. Naisipan kong magpahangin muna sa terrace. Medyo maaga pa naman nun. Mga 8 PM pa lang yata pero parang hating gabi na. Nagulat ako kasi paglabas ko ng terrace, saktong padaan ang isang prosesyon ng mga matatandang puro nakasuot ng belong itim. Tapos lahat may hawak na kandila at mga nakayuko. Napaatras ako dahil nga mahilig ako sa horror. Ang pumasok agad sa isip ko hindi totoo ang nakikita ko. Halusinasyon lang o imahinasyon. O baka kulto sila, mga aswang. Basta kung ano-anong mga nakakatakot ang pumasok sa isip ko. Pupuntahan ko sana yung mga kasama ko sa kwarto para gisingin. Pero bigla na lang nag-iba yung pakiramdam ko, Sir Neb. Yung tipong parang naging lutang ang isip ko. Tapos namalayan ko na lang na sumusunod na pala ako sa prosesyon nila. Nung mga sandaling yon, manhid ang pakiramdam ko at wala akong ibang nasa isip kundi ang maglakad ng mabagal sa likuran nila. Hanggang sa biglang may mga kamay na humawak sa braso ko at humila sa akin paalis sa prosesyon. Si Manang Aida pala, yung caretaker ng bahay. Tinakpan niya yung bibig ko at sumenyas na huwag akong maingay. Tapos nagmamadali niya akong inakay pabalik sa bahay. Noon lang ako nabalik sa wisyo kaya umiyak ako ng umiyak nang sabihin ni Manang Aida na mabuti na lang at nakita niya ako mula sa bintana ng bahay nila. Kung hindi ay baka natangay na ako ng mga nakabelong itim. Ito raw ay pinaniniwala ang grupo na isang kulto. Walang nakakaalam kung kailan sila magdaraos ng prosesyon. Pero Sir Neb, sa tuwing isasagawa nila ito, ay bigla na lang may nawawalang babae sa lugar na yon. Wala pang masyadong nakakaalam tungkol sa kanila dahil sa prosesyon lang sila nakikita at walang nakakagalaw sa kanila. Noong may nagtangkang sitahin sila, ilang araw lang ay namatay yung taong yon. Kung anong kapangyarihan ang meron sila, walang nakakaalam. Basta kinatatakutan sila ng mga nakakasaksi sa prosesyon na yon. Ginapangan talaga ako ng hindi maipaliwanag na takot. Todo pasalamat ko kay Manang Aida dahil kung hindi sa kanya ay baka natangay na nga ako at napahamak. Dahil sa nangyari sa akin ay hindi na ako umalis sa tabi ng mga kasamahan ko hanggang sa makabalik na kami sa amin.
Magandang araw mga kapwa ko tagapakinig. Ako po si Clarence Cerneb. Aminado akong dati ay ako talaga ang black sheep sa pamilya namin. Pasaway at tamad. Sabi nila kasi inispoil daw ako ni Lola. Laging bigay ang luho at kapag papagalitan ako ng mama at papa ko ay kay Lola agad ang takbo ko. Nanay ng mama ko si Lola Sepa at ako ang unang apo sa parehong side. Si Lola ay taong simbahan. Gusto nga niya na magsakristan ako pero syempre ayoko. Hindi ko linya yon. 17 ako nung mamatay si Lola. Hindi na lang ito nagising. Sabi ni mama, inatake sa puso. Sabi naman ni papa, bangungot daw. Wala naman akong pakialam sa sanhi ng pagkamatay ni Lola. Pero hindi ko maikaila na sobrang lungkot ko dahil wala nang magtatanggol at laging magtatakip sa mga kalukuhan ko. Unang gabi ng burol ni Lola, napatrobol ako sa pasugal sa burol niya kasi dinaya ako ng kalaro ko. Banas akong umalis doon. Iniwan ko yung burol ni Lola. Bala kong pumunta sa tropa ko. Pero nung naglalakad na ako palabas ng eskinita, nakakita ako ng belong puti sa daan. Katulad nung kay Lola. Natigilan ako pero pinili kong tumuloy sa paglalakad. Pagdating ko sa kanto ay nakakita naman ako ng nakatalikod na matandang babae na kabulto ni Lola. Bigla siyang humarap sa akin. Nagalit yung ekspresyon ng muka. Hindi ko kinaya yung takot kaya patakbo akong bumalik sa bahay kung saan nakaburol si Lola Sepa. Siguro ay ayaw niyang iwan ko ang burol niya. Wala akong pinagsabihan ng nangyari dahil ayaw kong mapagtawanan. Pangalawang gabi naman, natutulog ako sa mahabang upuan sa harap ng kabaong ni Lola nang maalimpungatan ako. Naramdaman ko kasi na may malamig na hanging dumampi sa mukha ko. Inangat ko yung ulo ko at luminga. Wala na palang tao roon. Natakot ako kasi baka kaluluwa ni Lola yung naramdaman kong malamig na hanging dumampi sa akin. Sabi ko, "Wag mo akong pagparamdaman, Lola. Alam mo namang hindi ako duwag. Pero pagdating sa multo, takot ako." Natigilan na naman ako nung makita ko sa dulo ng upuan yung belo. Napamura ako. Sabi ko, ba't ba pakalat-kalat ang belo ni Lola? Sa inis ko ay hinagis ko yon at napunta sa ilalim ng kabaong. Hindi lang 2 beses, Sir Neb, na nakita ko sa iba't ibang sulok ng bahay pati sa labas ang belong madalas kong makitang suot ni Lola nung nabubuhay pa siya. Parang sinasadya na. Magkahalong takot at inis na talaga ang nararamdaman ko nun kasi hindi ko naman alam kung bakit panay ang pakita sa akin ni Lola ng belo niya. Gusto ba niyang manahin ko yun? Aanhin ko naman yun. May naisip akong paraan. Nung araw mismo ng libing ni Lola Sepa ay binuksan ko yung aparador niya. Hinalungkat ko yun. Hinanap ko yung lagayan niya ng mga belo. Balak ko kasing isama ang mga yon sa paglibing sa kanya para matahimik na siya. Pero Sir Neb, ganun na lang yung gulat ko nung mabuksan ko yung tokador ni Lola kung saan maayos na nakatupi yung koleksyon niya ng mga belo. Pag-angat ko kasi ng mga yon, nakita ko yung makapal na perang nakatupi kasama ang isang liham. Napalunok ako at doon ko lang naintindihan kung bakit laging pinapakita sa akin ni Lola ang belo niya na para bang multo. May nakatago pala siyang pera doon at nakasulat doon sa liham na para sa akin ang perang tinago ni Lola. Napaluhod ako noon, Sir Neb, at napaiyak sa kauna-unahang pagkakataon habang nagpapasalamat kay Lola sa isip ko. Nung mailibing na si Lola at paalis na kami sa sementeryo, ay nakita ko pa yung imahe niyang naglalakad patalikod at palayo sa amin. Sigurado akong siya yon. Pero sa pagkakataong yon ay hindi ako nakaramdam ni katiting na takot, kundi lungkot na lang dahil alam ko kahit nasa kabilang buhay na siya, ay ako pa rin ang inaalala niya. Nung una ayaw ko sanang kunin yung pera. Ibibigay ko na lang sana kila mama. Pero pinilit nila na tanggapin ko yon. Baka sakali raw na
Yun ang maging dahilan para magtino ako. Sir Neb, magmula nung mawala si Lola Sepa, natuto akong makisama at sumunod kina mama at papa dahil wala na yung tagapagtanggol ko. Ginamit ko yung pera na binigay ni Lola para magtayo ng maliit na negosyo. At tama nga nang hinala sila mama kasi yun ang naging dahilan para magtino ako at magkaroon ng direksyon ang buhay ko. Magandang araw po, Sir Neb. Ako po si Nolan. May ibabahagi po akong nakakatakot kong karanasan na nagsimula sa isang panaginip. Nanaginip ako ng isang itim na belo. Naglalakad daw ako noon sa isang madilim na kalsada nung bigla kong maramdaman na merong sumusunod sa akin. Paglingon ko ay nanlaki yung mga mata ko dahil ang sumusunod sa akin ay hindi tao kundi isang belong itim. Medyo mahaba at sa pagkabigla ko ay hindi ako nakagalaw kaagad kaya humagis ito sa harapan ko at nasakluban yung mukha ko. Tapos hindi ako makahinga. Buti na lang at nagising pa ako. Inuga-uga ako ng nanay ko. Tapos inabutan ako ng isang basong tubig. Sabi wag ko raw kakalimutan na magdasal bago matulog para hindi ako binabangungot. Akala ko talaga, Sir Neb, isang beses ko lang yung mapapanaginipan. Pero nung mga sumunod na gabi ay kumakaripas na naman ako ng takbo habang hinahabol ako ng belong itim na yon. Nagsimula na akong magpanik nun na parang ayaw ko nang matulog dahil natatakot na akong ganun ulit ang mapanaginipan ko. Pinakausap ako ni nanay doon sa kaibigan niyang pare. Baka sakali raw na matulungan ako nito na mawala ang masamang panaginip ko na halos gabi-gabi. Naging effective naman. Hindi ko na nga napanaginipan yon mula nung ipag-pray over nila ako. Pero yung akala ko katapusan na ng bangungot ay hindi pa pala. Dahil yung nasa bangungot ko ay nakita ko mismo na mulat ako. Pauwi ako galing sa school. Nag-aaral pa ako noon sa isang university bilang scholar. Palabas na ako nung makita ko sa gate ang isang matandang babae na nakasuot ng itim na belo. Matik na bumalik sa isip ko yung naging bangungot ko ng ilang gabi. Kaya natakot ako. Sumabay ako sa karamihan sa paglabas sa gate. Nung gabi ring yun, inutusan ako ng nanay ko na isara na ang mga bintana at pinto. Paglapit ko sa bintana, nakita kong nakatayo sa labas ng gate namin yung matandang babae na nakasuot ng belo. Aninag ko pa yung matalim na tingin niya sa akin. Hindi ko na napigilan yung takot ko noon, Sir Neb. Natataranta kong sinara yung pinto. Nagtaka yung nanay ko kung bakit gano'n ang kinikilos ko. Sinabi ko sa kanya na yung itim na belo sa panaginip ko ay suot ngayon ng isang matandang babae na 2 beses nang nagpapakita sa akin. Sa gate ng school at sa labas ng gate namin. Parang sinusundan ka ako. Lumabas yung nanay ko at tinignan ang sinasabi ko. Pero wala na siyang nakita. Tapos bumalik na naman yung bangungot ko sa belong itim. Hindi yata ako titigilan hanggat hindi ako natutuluyan sa bangungot. Dahil doon, dinala ako ni nanay sa albularyo. Lumabas sa tawas na ang matandang babaeng sumusunod sa akin ay isang mangkukulam. At ito rin daw ang may gawa ng mga bangungot ko nung nakaraan. Tinanong ako nung albularyo kung meron bang dahilan para may magalit sa akin ng ganon. Noon lang bumalik sa isip ko, Sir Neb, ang nagawa ko. May kafling ako noon na itago na lang natin sa pangalang Lilibet. May nangyayari na po sa amin pero wala kaming relasyon. Siguro mahal niya ako pero alam naman niya na hindi kami pareho ng nararamdaman. Isang araw nagpasama siya sa akin na ihatid sa lola niya ang belo nito sa harap ng simbahan dahil nakalimutan daw. Nung hinihintay namin ang lola niya, pinahawakan niya muna sa akin yung belo habang bumibili siya ng fishball at palamig. Tapos nung dumating na yung lola niya, nakita kong
masama ang tingin nito sa akin. Sabi ni Lilibet, pagpasensyahan ko na raw ang lola niya. Nalaman kasi nito na nakunan siya at ako ang ama. Siyempre nabigla ako sa sinabi ni Lilibet dahil nung oras na yun ko lang nalaman na nakabuo pala kami tapos ay nakunan siya. Kinulit ko siya tungkol doon pero sabi niya sa akin ayaw na raw niyang pag-usapan. Kahit anong pilit ko, Sir Neb, ay ayaw talaga niya. Sa inis ko, hindi na ako nagpakita sa kanya. Tapos doon na nagsimula yung panaginip ko sa itim na belo at yung matandang babae. Na doon ko nga lang na-realize na yung lola pala ni Lilibet. Sabi nung albularyo, nagawa raw nitong pasukin ang panaginip ko dahil sa dampi ng kamay ko sa belo. Tinulungan naman ako nung albularyo. Binigyan niya ako ng proteksyon na ilalagay ko sa ilalim ng unan para hindi na ulit ako bangungutin. Huwag daw akong matakot sa matanda, siya na raw ang bahala. Pero pinayuhan niya ako na makipag-ayos kay Lilibet at humingi ng tawad dahil may kasalanan din daw ako sa naging setup namin nito. Sinunod ko yung payo ng albularyo at sa ngayon, Sir Neb, ay wala na akong balita sa maglola. Liam po, Sir Neb. Tech support sa isang company dito sa may Albay. 35 na ako. Wala pang asawa pero may isang anak na. Hiwalay kami ng mama ng anak ko dahil may mga bagay kaming hindi napagkasunduan dati. Pero hindi ko na lang po ididetalye dito. Ang importante ay hindi ko naman nakakalimutan ang mga responsibilidad ko bilang ama. Isa sa mga hobby ko talaga ay ang pagta-travel kung saan-saang lugar sa Pilipinas. Kung pwede lang ay halos lahat ng region dito sa Pilipinas ay dadalawin ko. Madalas may kasama akong mga kaibigan o katrabaho na mahilig din mag-travel. Pero kapag sinusumpong ng kate sa biyahe ay naglalakbay ako mag-isa. Para bang stress reliever ko na rin sa dami ng problema ko sa buhay. May isang beses nga na napunta ako sa may Leyte. Mag-isa lang ako nun. Lahat ng inalok kong kaibigan ay busy sa oras na yon. Kaya sabi ko, ako na lang muna ang bibisita. May pinsan kasi ako na doon nakahanap ng mapapangasawa at sinabi niya sa akin na may mga virgin beaches daw sa lugar nila at magandang pasyalan. At Sir Neb, totoo naman, ang gaganda ng mga beach na napuntahan namin. Ito naman yung medyo nakakatakot na nangyari. Nagstay kami sa resort na bagong bukas pa lang. Nung natulog na yung asawa ng pinsan ko, naisipan namin na maglakad-lakad para malibot yung lugar. Napadpad kami sa isang kanto kung saan may bukas na maliit na parang bar. Sabi ng pinsan ko, doon na lang daw kami pumwesto ng inom. Ayun na nga po, umorder kami ng isang bucket at nagsimula ng magkwentuhan. Reminisce ng mga alaala ng kabataan. Habang nagiinuman kami, napansin namin na dumadami na yung tao. Nawirduhan kami kasi yung iba sa mga umuupong tao mapuputla at umu-order ng pulang inumin. Sabi ni pinsan baka mga foreigner daw. Pero iba kasi yung putla ng mga foreigner. Hinayaan ko na lang. Ilang sandali pa tumayo ako para umihi. Pagpasok ko napansin ko agad na yung urinal nila hindi yung tagi-isang urinal tulad ng sa mga mall. Isa lang siyang pahabang urinal na pwedeng magsabay-sabay na ihi. So kapag may kasabay ka, makikita mo talaga yung kulay ng ihi nila. Ayun nga po, umihi ako nang may sumabay sa akin na isa doon sa mga mapuputlang lalaki. Hindi ko mapigilan yung sarili ko na tignan siya sa gilid ng mga mata habang umiihi. Pagbukas niya ng zipper, narinig ko yung pagtama ng ihi niya sa urinal. Sir Neb, nung tignan ko sa gilid ng mata, muntik na akong mapasigaw sa nakita ko. Kulay pula yung ihi na tumatama sa urinal. Umagos yun papasok doon sa drainage na humalo sa dilaw na ihi ko. Agad akong tumalikod, sinara ko yung zipper ko. Tapos noong lalabas na sana ako, napatingin ako sa salamin. Boss Neb,
walang refleksyon yung tao doon. Ako lang yung nasa salamin. Parang nilukuban talaga ako ng takot sa pagkakataong yon. Tumakbo ako palabas. Nung makarating sa mesa namin, naglabas ako ng pera at inipit doon sa baso. Tsaka ako hinila yung pinsan ko patakbo para makabalik na sa resort na tinuluyan namin. Habang pabalik kami, doon ko na kinuwento sa kanya yung nakita ko. Kinabukasan, nakapagtanong-tanong nga ako sa mga staff ng resort. Alam ko ayaw nilang aminin. Pero yung isang babaeng staff, nagkwento. Sabi niya talagang may mga kakaibang nilalang daw na gumagala sa lugar nila tuwing gabi. Hindi naman daw sila nananakit ng mga tao. Yung bar na napuntahan namin nung gabi ay isa sa mga bar na tumatanggap sa mga nilalang na yon. Pero wala raw kaming dapat ikatakot dahil kahit kailan ay wala pang naitala na nasaktan dahil sa kanila. Pero isa lang daw ang nasisiguro niya. Hindi mga tao ang mga yon. Nagpapanggap lang sila at nakikihalubilo lang sa atin. Tumagal pa kami ng 2 araw doon sa resort. Gusto ko na nga sanang umuwi pero sabi nung asawa ni pinsan, sayang naman daw yung binayad namin. Pumayag na lang ako. Pero kapag sumasapit na ang gabi, talagang hindi na ako lumalabas. Hi mga kapasta, sana piliin niyo po itong kwento ko. Ako po si Tonet. Kakagraduate ko lang last year at sa ngayon ay naghahanda na po ako para mag-take ng LET exam. Ito pong isi-share ko ay kwento na nangyari noong first year college ako. Bale, una kong buwan yon as a student. May nakuha si mama na boarding house malapit sa school. Sabi niya mura raw yung alok ng landlady, kaya tinanggap na namin. Ayun nga po, unang week ng school year, doon na ako umuwi. Okay naman yung room. Tamang-tama lang siya para sa isang college student na kagaya ko. Wala akong gaanong reklamo. Hanggang sa may mga na-experience na akong pagpaparamdam. Nagsimula yun nang paminsan-minsan akong nakakakita ng fresh na dugo kung saan-saan. Imposible namang sa akin galing yung mga dugo. Kasi dapat may visible na sugat ako sa katawan. Pero wala. Minsan sa mesa, sa una na kailangan kong labhan ulit kasi nga amoy na amoy yung pakla ng dugo. After ilang weeks, napansin ko na pati sa katawan ko may mga dugo na kapag nagigising ako sa umaga. Nung una akala ko sugat na. Pero matapos kong i-check parang pinahid lang ng kung sino sa akin. Doon na ako kinabahan at naisip na hindi na normal ang mga ganoong pangyayari. Kinuwento ko sa landlady yung nangyayari sa akin. Pero sabi niya, baka raw imagination ko lang ang lahat. Pinakita ko sa kanya yung basurahan ko na punong-puno ng mga tissue at panyo na pinagpunasan ko ng dugo. Tinignan niya lang sabay sabing baka raw galing yon sa kung anong sugat ko. Napagod na rin akong kaka-explain sa kanya. Umabot sa puntong kapag pumapasok ako sa banyo, para bang may vision ako ng dugo na bumubulwak sa bowl ng CR. Napakaraming dugo na aapaw palabas hanggang sa labas ng CR. Tapos kapag pinikit ko yung mata ko at dinilat ulit, tsaka ko lang marirealize na hallucination lang ang lahat. Ilang beses yon na nangyari na tinawagan ko na si mama at sinabi na sunduin na ako sa boarding house kasi hindi ko na kaya. Pagdating ni mama, kinuwento ko sa kanya lahat ng nangyari sa akin. Kinausap niya yung landlady pero tahimik pa rin ito. Talagang ayaw niyang ikwento kung anong meron doon sa kwarto na inuupahan ko. Lumipat ako ng boarding house. May nahanap din ako kalaunan. Medyo malayo nga lang at mahal din ang singil. Pero mas okay na yon kesa naman maabala ang pag-aaral ko sa takot dahil sa mga dugo at pangitain doon sa boarding house na yon. Mga third year na ako nang kumalat sa school namin ang balita tungkol sa boarding house na tinuluyan ko dati. Base sa narinig ko,
Yung isa sa mga estudyante na tumuloy doon nabaliw sa hindi malamang dahilan. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko doon, Sir Neb. Pero nalaman ko rin na sinara na nung landlady yung boarding house pagkatapos kumalat ang balitang yun. Ang naisip ko na lang, pasalamat na lang ako at hindi nangyari sa akin yon. Buti na lang at nakaalis ka agad ako. Kasi kung hindi, baka nabaliw din ako at hindi na nakagraduate ng college. Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa side channel ko na Ambar Horror Stories. Bali, 2 variation po ang meron tayo sa channel na ito. Una po ay yung narration style na kagaya ng ginagawa natin sa Pinoy Creepypasta. At ang pangalawang version po natin sa channel na ito ay yung dramatized o yung old style radio, kagaya ng Gabi ng Lagim. Makakasama po natin dito si Sir Ken ng Scream PH para sa narration. Tapos para naman doon sa stories natin na dramatized, makakasama natin dito ang Dark Shadows 101. Muli po mga kapasta, Ambar Horror Stories. Sana po suportahan nyo. Maraming salamat po.